Importante na check natin yung mga gear nya. Minsan ito mga kamatik, napuputput po ito. Pag naputput po ito, wala pong drive at saka reverse yung transmission. Ayan, sira na po yung mga rubber nya, kaya nagkakaroon siya ng internal leak. So isa po ito sa pinanggagalingan ng pagkasunog ng transmission clutch. Ayan mga kamatik, nakita ninyo sunog yung A-tape nya. Makikita ninyo sa magnet, ayan, napakadumi. Iangat lang po natin to, itong lock niyan. Iangat lang natin pataas. Yan. Pagka naangat na po ito, saka po tatanggalin. Sisikwatin lang po natin to. Yan. Ayun guys, magandang araw sa ating lahat. Ito po si John Mendez ng Starmatic. It's another day, it's another vlog naman po tayo. Yes. For today's video guys, papakita ko po sa inyo ang transmission ng Chevrolet. Ito transmission po ng Hammer 2. Yan, papakita ko sa inyo paano tayo magbaklas ng transmission ng Hammer 2. Ito pang transmission type nito, 6L80 po ito mga kamatik. Yan. Ito ang pinakakaraniwang transmission sa Saudi Arabia. Pinaka-common na ginagawa po namin sa Saudi Arabia. Ganito po yun, transmission ng Hammer 2, transmission ng Denali, transmission ng GMC Yukon, at transmission ng Chevrolet. Yan. Ito po ang karamihan mga transmission nila. From 2016 pataas, lumabas po ang 6L80 na transmission. Okay, buksan po natin mga kamatik nang magkaroon po kayo ng idea. Buksan na po natin. Tawag pa. Ayan mga kamatik, nakita ninyo sunog yung A-tape nya. Makikita ninyo sa magnet, ayan, napakadumi. So ito mga kamatik, makikita natin sa oil pan na sa magnet, napakadumi. Meron po siyang nasunog na clutch. At sintomas na rin po ito na may problema yung kanyang torque converter. Ayan, hindi po normal ito mga kamatik. Yan, napakakapal ng dumi. Kaya mga kamatik, ito po yung transmission filter. Ayan, napakadumi na po siya. Ang transmission filter ng 6L80 at saka 6L90, parehas lang po yan mga kamatik. Yan. Ito mga kamatik, yung pina-TCM nya, transmission control module o lead frame, ito po yun. Makikita nyo yung kulay itim. Ito po yung mga kamatik. Babaklasin po natin. Okay. Ito mga kamatik, para sa kaalaman ng lahat, bago po tayo magbabaklas ng ball body, uunahin po natin tanggalin itong adapter nya rito. So paano po tanggalin ito mga kamatik? Iangat lang po natin to, itong lock niyan. Angat lang natin pataas. Yan. Pagka naangat na po ito, saka po tatanggalin. Sisikwatin lang po natin to. Yan. Ito mga kamatik, meron po siyang guide dito. Ito po ang susundan ninyo pagka isasalpak po ninyo. At meron po siyang tatlong o-ring. Yan, isa to. Yan, dalawa yan. Lagi po kayo magpapalit nito nang sa ganun hindi po tayo tagasan ng ETF. So pag natanggal na natin to, pwede na natin tanggalin yung ball body. Sa ball body naman, pagtatanggal naman ng ball body, kung mapapansin ninyo mga tornilyo nya, mayroon siyang G's, meron po siyang star. Ayan. May star, may 8. Ang tatanggalin nyo lang dito mga kamatik, yung star lang. Kasi itong mga star, yan lang nakakapit sa transmission housing. Huwag nyo na muna tatanggalin yung G's at saka yung 8. So ang gagamitin lang natin mga kamatik, ito lang po yan. A12 ang gagamitin nating star, pantanggal natin sa bolt.
Tatanggalin na po natin. So yan mga kamatik, 6 na tornilyo lang na extra ang tatanggalin. May angat na po natin yung ball body. Yan. Kung papansin ninyo, kinamay ko lang, umangat na yung ball body. Yan. So tatabi lang muna natin dito. Abangan nyo mga kamatik, pag nakalibrate po tayo ng ball body, ipapakita po natin lahat yan. Ayan, mapapansin ninyo, yung 3 lip seal nya, ayan, sira siya. May tama siya. So napaka-importante mga kamatik na isa-isa po nating re-revisahin lahat ng piyesa nya. Nagkaroon po siya ng internal leak mga kamatik. Kaya nagsunog siya ng clutch. Ito ang pinaka main pressure niya. Ayan, ito kung mapapansin nyo rin to. Ayan, sira na po yung mga rubber niya. Kaya nagkakaroon siya ng internal leak. So isa po ito sa pinanggagalingan ng pagkasunog ng transmission clutch. Ito, meron din po siyang shield dito, 4 na piraso, magkakadugtong. Lahat po yan, papalitan po natin. Ngayon, bubuksan natin yung transmission pump. Ito mga kamatik, ang transmission bolt nya o pump bolt number 15 lang gagamitin natin. Mapapansin natin mga kamatik, itong transmission na to mayroon na pong ibang nagbukas. Hindi po tayo yung first time nakabukas nito. Kasi kung mapapansin natin, ito napalitan na po ng ibang tornilyo. Maiksi po yung isa, at saka yung ulo nya ibang tornilyo na po, hindi na po yung original na tornilyo to mga kamatik. Napaklas na natin yung transmission pump, yung mga bolt. Sisipotin lang natin ito mga kamatik. Kusa na pong aangat yan. Yan. Ayan. Tuloy natin dito.
Ito mga kamatik, yung transmission pump ng 6L80. Meron po siyang tatlong sealing ring dito. Yan, lagi po tayo magpapalit nito. Ito mga kamatik, yung pinaka-input drum. Bubuhatin na lang na po natin, sama-sama na pong nilalabas to. Yan. Tignan nyo maigi mga kamatik, nang sa ganon, masundan po natin. Ito yung planetary carrier. Ito yung sun gear. May bearing po yan mga kamatik. Yan. At saka mayroon po yan plastic washer. Makikita ninyo sa apat na paa. Yan po nakapisto yan mga kamatik. Ito po yung pinaka input shop. Bubuksan natin. Titingnan natin yung clutch lining. Ayan mga kamatik, kitang-kita na yung ebidensya. Sunog na po yung clutch lining. Ayan. Kung mapapansin ninyo, eto medyo kulay brown pa, pero yung mga ibang kasabay niya, nakasama niya, may itim na po siya. Susunog na po ito mga kamatik. Yan. Para sa kalaman ng lahat, itong clutch na to, ang apply po nito 4 and 5 po ito mga kamatik. 4 and 5 ang apply nito. Naka-apply na rin to mga kamatik, 4 and 5 at saka 6. Ito, meron po siyang molded piston sa loob. Yan. Babaklasin po natin lahat yan. Tingnan natin yung molded piston. Ngayon, bubunutin natin yung component niya. Ito, importante na check natin yung mga gear niya. Minsan ito mga kamatik, napuputput po ito. Pag naputput po ito, wala pong drive at saka reverse yung transmission. Yan, ito mga kamatik, yung sun shell. Napuputol din to yan mga kamatik. Napuputol din dito yan sa puno. Yan, meron po siyang bearing dito. At meron din siyang bearing dito sa ilalim. Yan. Pwede mga kamatik, gawin nyo na lang, pagsamahin nyo. Yan. Pagsamahin nyo, saka nyo ito. Para sunod-sunod na yan mga kamatik. May bearing yan dito, dito po lumalapat. So pwede natin pa-top na yan. Yan. Meron na uling bearing yan. Dito may bearing yan. Lahat yan mga kamatik, kailangan tatandaan ninyo yung location ng bearing. So ngayon sa 6L80 transmission, meron po siyang malaking lock dito sa housing. Yan. Medyo challenge po yan mga kamatik, paano tanggalin. Pero ituturo ko sa inyo paano yung diskarte pagtanggal niyan kasi napakatigas yung bearing, yung lock na yan. Gagamitin lang natin mga kamatik, dalawang screwdriver lang. So ito lang ang diskarte niyan. Ipapasok nyo rito. Yan, sa butas na yan. Yung dulo na yung mas maliit na screwdriver. Saka ninyo iaangat nito. Ilalak ko lang, sandali.
Tawag ka, dati dyan ko. Ay, susundot kay Jade. Ito mga kamatik. Etong lock na to, may tamang position to mga kamatik. Kung makikita ninyo, sana napapansin ninyo, ayan. Slanting po siya mga kamatik ha. Slanting yan. Etong flat na to, itong sa ilalim, itong slanting, itong sa ibabaw. Huwag nyong babalik na rin pagkabit nito mga kamatik, dahil masisira po yung clearance ng center support pagka po nagkabaliktad kayo ng kabit. So ang tamang posisyon nito ganito, ibabaw yung slanting, yung flats yan sa ilalim. Yan ang tamang posisyon mga kamatik. Ngayon ilalabas na natin yung pinaka center drum. Yan. Yan. Ito na yan. Taglan natin yung i-tape nya. Dito mga kamatik, meron na naman bearing yan dito. Meron yan. Laging may bearing yan. Maraming bearing to mga kamatik. Ito ang bearing yan. Paglalagay ng bearing, huwag nyo pang babalik na rin na ganon. Patihaya po siya. Yan ang tamang posisyon ng bearing mga kamatik. Ito mga kamatik, meron po siyang clutch dito sa loob. Ito yung pinaka-sprag bearing nya. Yan, one way bearing po ito. Bubuksan natin. Malakpan. Ayan, pudpud na mga kamatik. Nag-i-slide na po ito. Ayan, papalitan na rin natin yan. Tatanggalin natin yung lock. Ipipress to. Ito mga kamatik, kailangan i-press po natin to. Tandaan natin mga kamatik ha, pagka counterclockwise, freewheeling po ito. Pagka clockwise, ayan, kapit po siya. Tatandaan nyo, huwag nyo pong babalik na rin ng kapit. Counterclockwise, free. Clockwise, naka-engage siya. Wala akong pambunot dito sa... Yan, tinatawag na lang yan. Ito mga kamatik, itong component na to, medyo mabigat to. So ganito lang ginagawa ko rito. Tignan nyo lang. Kasi kung bibit-bitin nyo ng buyan, medyo mahirapan po kayo dahil napakabigat po niyan. Ito lang ang technique niya mga kamatik. Tatagilid nyo lang. Tatagilid nyo lang ganon. Baka malaglagan ka. Saluhin mo rin. Tagilid nyo lang, sa kanyo lang ilalabas dito. Yan. Mabigat na to mga kamatik. Ayan. Tatandaan ninyo, may bearing na naman yan dito sa likod. May malaking bearing. Yan. Ito lang ang ano sa 6L80, napakarami po niyang bearing mga kamatik. So tatandaan ninyo, ang location lahat ng mga bearing. Ito yung output planetary carrier. Dito wala nang ano to mga kamatik, wala na pong clutch dito. Puro gear na po ito sa loob. Yan. So ito lang mga kamatik, yung lahat ng component ng 6L80.
Ito, malalaki lang yung pyesa niya sa loob. So sana mga kamatik, meron kayong nakuha ang idea kung paano mag-backlast ng transmission ng 6L80. At sa susunod natin na ipapakita paano po natin bubuuhin mga kamatik. So antabi lang po tayo. Kaya napaka-importante sa ating mga kamatik na nakapalo po kayo nang sa ganon ma-notify kayo sa mga ilalabas nating video. So marami pong salamat mga kamatik sa pagtutok ninyo. At sana may natutunan kayong kaunting diskarte, kaunting aral at kaunting kalaman. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to follow, share and subscribe sa ating FB page Nestermatic, sa ating YouTube channel. Nang sa ganon, ma-notify po kayo kung meron tayong lalabas na panibagong video. Maraming pong salamat. God bless po sa ating lahat.